Unang-una sa lahat, maraming salamat kay Atty. Franklin M. Quijano sa pagbibigay po daan at pagbibigay oras para makapanayan po natin siya ngayon dito. Dahil syempre, hindi naman po sa lahat ng oras ay nandito siya para mapaliwanagan tayo. Pero ito na yung pagkakataon para sa ating lahat, maliwanagan po tayo doon sa mga benepisyo, programa, ano po ba yung mga batas at karapatan ng ating mga senior citizen at syempre para linawin din po ang mga fake news na lumalabas. Alam niyo naman, maraming marites ngayon. Kaya syempre, unang-una, nandito po si Atty. Franklin M. Quijano. Attorney, baka pwede po kayo bumati sa ating mga tagapanood at nakikinig po ngayon. Magandang hapon po, Miss Mara Tamundong at ang lahat na support role. Dito yung kaibigan kong si Tony at si Presi at lahat ng mga senior citizens. Isang malaking karangalan na ako ay naka-attend dito sa usap-usap nyo kanina. Galing akong DZRH. Ang dami ko ng meeting ngayon dito naman sa Media House. Bukas maraming nagtatanong kasi marami kasing mga benepisyo na dumarating sa senior citizen at tayo ay natatanong. Kaya isa-isahin nyo lang po, Mara. Baka hindi ko na masagot sa dami ng tanong. Yun na nga, Atty. May lakas ka pa ba para kami ay makausap? Pero syempre, dahil po kayo ay nandyan kahit pa paano masayang-masaya po kami na malilinawan din po kami sa mga maraming bagay. Actually, andito po yung ating mga senior citizen na may mga tanong po. Pero bago po kayo magtanong, mauna po muna ako magtanong kayo. Sige. Attorney, ano po ba talaga ang mga benepisyo na maibibigay po at maibababa sa ating mga kababayan, sa mga senior citizen po natin? Gusto ko lang i-emphasize, Mara, bago ang benepisyo, pag-isipan natin tayong mga senior sa haba ng panahon, tayo yung nagbibigay ng benepisyo. Tama. Kaya huwag natin yang kalimutan. Mula nang ipinanganak tayo at tinuruan tayo ng ating mga magulang paano maghugas ng pinggan. Benepisyo na yon binigay natin at habang panahon hanggang ngayon, may benepisyo tayong binibigay. At in fact, yan po yung pinag-usapan namin kanina kasi marami pang seniors na gustong tumulong. So, ang unang nakikita kong programa is Seniors Helping Seniors. So kanina may isang doktor na nagsabing, alam nyo, pwede tayong gumawa ng mga vloggers. Kasi marunong na tayo ng cellphone. Konting improvement na lang at may mga nangyayari na insidente. Ay din na cellphone mo na tapos may vlog ka na. Kung may mga daan na hindi natapos, may mga daan na maganda pa sana, sinira na. Kaya isa yan sa mga kantsaw. Sa amin, sira ang daan, sinisira. Sa inyo, ang daang maganda, sinisira din. So, yan, kailangan may monitor ang isang senior citizen para masabi natin, huwag nating iwaldas ang pera ng pamahalaan. Correct. So, ayan, maraming gagawin si senior. Pati, siyempre, dapat magturuan tayo. Paano ba natin gamitin ang cellphone? Para hindi lang tawagan ang gamit natin, pati picture. At, siyempre, ang pangangailangan ko, yung online. Tama po yan. Yung online kasi gusto natin lahat na seniors ay maipasok natin sa isang primary database nang sa ganon, makapag-save tayo ng oras kasi lagi na lang tayong nagtatanong, sino ba yan? Mag-register yan sa papel. Kung may database ka na, alam na ng buong pamahalaan ang senior citizen, saan siya pinanganak, kailan siya pinanganak, sino ang nanay niya. Isang beses may tanong sa akin, bakit kailangan tanungin ang nanay? Kasi kung may dalawang Mara at ang apelyido ay Tamundong, di ba? Pwedeng doon tayo magtanong sa sinong nanay ni Mara Tamundong na yan. Kasi kung may, hindi naman posibleng isa lang ang nanay tapos dalawa ang Mara Tamundong. Except kung twin sila, di may record ka na naman. So,
importante po ang nanay. Ay, gusto ko lang emphasize ito kasi Women's Month ngayon, Mara. Oo nga po. Bigyan natin ng pansin ang mga nanay. Oo nga. Saludo sa mga women. Yes, saludo tayo sa mga nanay. Yes, na mga nakatulad ko rin na wala namang ginawa talaga kundi lang maglingkod at magsilbi sa ating pamilya. Nako, attorney, ano pa ho ba yung benepisyo Okay, natin? So, ang unang punto ko lang is si senior nagbibigay ng benepisyo. Gusto pa rin nating ituloy ni senior ang pagtatrabaho, pagbibigay ng benepisyo, pagiging productive. Syempre, to be productive, kailangan malusog ka. Tama po. Yun na naman, hahanapan. Ano ang benepisyo doon? Kung malusog ang mga seniors, makakapagtrabaho siya. Because health is wealth, and we want healthy and productive senior citizenship. So, doon sa pagiging malusog, may mga ano yan, benepisyo. In fact, we call it non-monetary. Walang kailangang pera ang igagasto ni senior. May natatanggap siyang benepisyo. Saan yan galing? Last year, may ibinaba na 43 billion na pera. Wow. Naku, palakpakan Galing sa natin. pamahalaan. Yes. So, under the PBBM leadership, nagbigay si DBM sa PhilHealth ng 43 billion. Para lang ang lahat na seniors ay magkaroon ng annual regular medical, dental, optical, ear, and geriatric examination. Pati na yung sinabing mammogram, etc. May ano yan, covered ng insurance yan. Ibig sabihin, pinabayaran ng pamahalaan. Wow. Ibig sabihin, libre. Libre. At sa pag-ikot ko, nagtatanong ako sa mga seniors, may annual examination ba kayo? Ay nako, doon lalong sa malayo, sinasabi, wala kaming examination. Bakit? Kasi wala kaming pera. Kaya hindi nila alam na may pera nakalaan at pwedeng gamitin. So after the discussion, sinasabi ko nang, di na problema ha, may pera na. Minsan, meron pa rin magsasabing, wala kaming pamasahe Lahat ng problema po, ano. Pero syempre, Doon, makakatulong tayong mga senior na mulat na, baka pati kasi si Mara. Kasi, na mabahagi wala ka po. nga, libre na nga, di ba? Libre ng examinasyon. Pwede ka nang pumunta sa diagnostic laboratory and clinic na accredited sa PhilHealth. Okay. So, ngayon, wala kang pamasahe. Lilingon tayo ngayon, di ba? Ako actually po lagi Actually, ang kantsaw ko next year, election na naman ng barangay. Oo At nga si po, barangay, may service yan. Yes. Si konsehal nga, may sasakyan din. Si mayor at si vice mayor at si city councilor, may mga sasakyan yan. Bakit hindi natin gamitin? Total, ang pinag-usapan natin, ang ating, may nabasa akong sinusuot nyo, serve the people Di ba? Paglingkuran natin, di ba, ang mga tao Kaya nga, napili yung mga nasa pamahalaan dahil para maglingkod. Oo, so, yan na po yung, kung walang pamasahe, coordinate natin para madala yung mga senior citizen doon sa accredited diagnostic laboratory and clinic. Actually, attorney, ma-share ko lang kasi ako nagbibigay naman ako ng pamasahe. Pagkatapos ko po magsalita, para talagang complete package na, may pamasahe na rin po, may transportation. Baka magtanong ito sila, bakit pamasahe lang? Ay, may kasama pong pagkain yun. Meron pang bonus. At the same time po, meron pa nagda-drive sa kanila kung gusto nila sa aircon o hindi. Gusto nila maraming kasamang senior. Actually po, talagang nakakatuwa kasi yung mga sinasabihan din po namin ng mga barangay, ng mga senior citizen, kapag ka sinasabi po namin itong 43 billion na programa po para sa kanilang health insurance, talaga napapalundag sa upuan. Parang nanalo sa loto. Naku ma'am, hulog ka ng langit kasi talagang kailangan po namin matutunan at malaman na may ganito pala kaming benepisyo. Kaya po naman sa ating mga senior citizen, coming from our own
Attorney Franklin M. Quijano, narinig nyo na po hindi fake news ang 43 billion. Hindi po, at saka non-monetary yan. Hindi naman yan papasok sa bulsa mo. Tama po. Pero may kahulugan siya, 5,000 for every senior yan. Non-monetary. Yay. At malaking tulong yan sa pamilya kasi malalaman ng pamilya anong katayuan ng kalusugan ng aking senior citizen. Tama po. Di ba? Mamomonitor So din. mamomonitor niya, ano bang gagawin? Kailangan bang mag-exercise? Kailangan bang kumain ng, ano yung sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile? Saluyot. Saluyot. Di ba? Kailangan bang mag-maintenance? Sa usaping maintenance, alam naman natin na may budget si national government, Tama. si provincial, si city, si barangay. Para doon sa gamot, maintenance medicine. maintenance. Okay po. Kaya sabi ko, total mag-i-election na next year na Yeah. naman. Edi, sana naman tulungan tayo ng mga opisyal ng barangay, ng city, ng probinsya na iabot sa mga senior citizens yung maintenance medicine. Ito yung tamang Panahon. paninibesyo eh. Tama po. This is serving the people. Yun yung, di ba? So, yan ang nakikita kong mahalagang bagay para lalong lalago yung sinasabi nating governance. Kasi may napili tayo tapos hindi naman tumutulong. So, hindi dapat awayin eh. Konsyensya na lang, di ba? Kinukonsensya natin, di ba? So, Paano po pag walang konsensya? kung wala, Kasama ba sa health insurance? walang konsyensya, may kaluluwa ba? Wala. Dapat kasi kung may kaluluwa, may konsyensya yan, di ba? Tama. Pero, attorney, pasensya na po kayo dahil nandito po yung mga number 1 talagang supporter nyo rin, mga senior citizen. Lagi Salamat po. nakaabang po sa inyo, nakatuto. Oo Ako nga. kung alam nyo lang, parang stalker nyo na ang mga ito.